mga bossing. Ayan. Oh, speaking of kulong, speaking of ICC, naku po, eto, breaking news. Kakalabas lang ho, mga kababayan. Kulong. Kulong ba? O, ayan. Oh, arestado. No? Naku po, sedisyon ang kinaso. Hindi. Sabi dyan, oh, ex-cop who threatened ICC, pati Interpol, arrested over sedition raps. Dapat ho yata balikan yung si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. Ano? Hindi yata dapat ano yun. Palusutin nyo si Pantaleon Alvarez. Si Pantaleon Alvarez, sumampa ho yun, mga kababayan, doon sa entablado ng Mautog, no? At sinabi na dapat bumaklas o bumaklas na ng suporta ang mga kasundaluhan o ang militar sa gobyerno. Biruin niyo po yun. O eto, ex-cop who threatened ICC Interpol arrested over sedition, mga kababayan. Basahin nun natin. Kilala niyo po ba yan, mga bossing? Naku po. Sobra ang pagiging panatiko nito sa dating Pangulo, mga boss, Chief Amo, sir. Talagang eto, hindi niyo ba alam, matalino ako. Yung habang nagdadrive o habang nasa sasakyan, ayun, nagngangawa. Galit na galit niya. Kasi nga ho, dinala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Eto po, ang pangalan niya, Steve Talion Francis Pontillas. Naalala niyo ho siya, mga kababayan? At sabi ng mga DDS, naku, saludo ako sa iyo, sa iyong paninindigan. Wala daw pakialam. Kung hindi ako nagkakamali, ang sinasabi niya, SPO10. Ang dami naman yan, Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, ang sinasabi niya, wala siyang pakialam. Kasi may karapatan siya bilang pulis, no, na makialam sa politika ng ating bayan. Naku, hindi ho. Mga boss, Chief Amo, sir, kailangan po na gumigit na po kayo. No? Kailangan nasa gitna lang po kayo, mga kababayan. Hindi po pwedeng meron kayong pinapanigan sa politika. Ang sinasabi ko etong mga kapulisan, basahin ko ng mabilisan. Former patrolman Francis Pontillas has been arrested in connections. Kailan kaya si Roque? No? Malamang si Roque susunod na dito. Former patrolman Francis Steve Pontillas has been arrested in connection with his social media post threatening the International Criminal Court and the Interpol following the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Masyadong naging panatiko kasi ito A former police officer was arrested in Quezon City on Monday afternoon on sedition. Charges over his social media post following the arrest of former President Rodrigo Duterte according to the Quezon City. Galit na galit ho siya nung inaresto ang dating Pangulo. Asan pa ba dito? Eto pa. Sabi dito, the National Police Commission had dismissed Pontillas, tanggal na din sa serbisyo. Nakadismiss. From his post in May, the Commission and Bank Deliberation found the former cop guilty of grave misconduct, and becoming of a police officer. Pati ho yata yung kanyang mga boss, pati yung kanyang yung matataas sa kanya, mga kababayan, binibira niya. Magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo, no? Sampahan niyo ako ng kaso. Kung gusto niyo, ganun yung mga banat niya noon. 'Di ba? Sabi, no need to issue warning. Meanwhile, Philippine National Police General Torre said on Tuesday that there is no need to issue a warning against any PNP. Lagot kayo. As he emphasized that Pontillas was the only cop who threatened the cause of war. Well, I would like to think na si Pontillas is just a very, very small exception, an aberration to the organization, and we have 220 people. Palabas pa ho nga nila nun, mga kababayan, nag-aaklas yung mga kapulisan No?
Palabas ho nila yon, nag-aaklas yung mga kapulisan. Palabas pa ng mga DDS, naku po, eto, mga nagre-resign na yung mga kapulisan. Pero ang nakikita lang ho nating pulis, mga kababayan, na kung ano-ano pinagsasasabi, etong si Pontillas ho. Di ba? I don't think that he has any following in the PNP, so there is no need to warn or remind our personnel. Pero mga kababayan, sa kanila naman po binibrief na po sila dyan, no? Ipinapaliwanag na po sa kanila kung bakit kapag kadating sa politika hindi sila pwedeng may panigan. Dapat alam na niya yun. Pero dahil nga po sa sobrang pagiging panatiko kay dating Pangulong Duterte, ayan ang mangyayari. No? Hindi ko lang sure kung may piyansa siya, kung pwedeng piyansahan, mga kababayan, sedisyon. During the arrest, accused was apprised of his constitutional rights in a language known and understood by him. Oh. Saan pa yung sinabi niya? Wala na. Pinapaliwanag na sa kanila yun eh. Pero makukulit pa din ho, mga bossing, hindi pwede. No, hindi pwede. Ayan tuloy, sabi ni Shiro Kansaki, apektado ang kanyang trabaho sa kagaganon niya. Galit na galit yan. Parang gusto nga malakit eh. No? Yung tipo bang habang nagsasalita siya, mga kababayan, yung kaalaman niya lang ang tama. Isnab ako ni rapin nyo ko porque wala akong jacket. Naku po. Mamaya na tayo mag-jacket. No? Maaantala yung live natin. Oh. Yan ho Kumbaga mga kababayan, dapat bilang pulis, walang kinikilingan, walang pinapanigan. Oh. Kayo dapat nasa Pilipinas. Sa watawat ng Pilipinas ang saludo ninyo. Huwag nang maniwala sa makaawa. Huwag nang maniwala sa makaawa ni Duterte, lalo na gagawa ng krimen yan, lalo na matanda na, sabi. Yes, nakita ko yung pinost niya. No, alam ko kung sinong above the law na kung makapagsalita against sa president. Kanina nung nadakip, sabihin na lang na di na daw niya uulitin. Anong sabi ni Digong? Naku po. Wala, hindi siya matulungan nung kanyang mga iniidolo. Di po ba? Ayun walang masabi. Sila Maharlika, saludo kami kay Pontillas, ganito, ganyan. Mali naman yung ginagawa. Kasi kumampi lang daw po sa kanila, kaya sila sumaludo, mga bossing. Ano ba naman yun? Paano ang konstitusyon? Paano ang batas ng Pilipinas? Hindi na lang susundin dahil sa pagiging panatiko ho, mga kababayan. Binukayo si Pontilla nung 2 live niya, Sir Mark.